Nakakalmot sa muka at namuong dugo sa ilong ang natamo naman ng 5 taong gulang na estudyante na si Tintin. Hindi niya tunay na pangalan matapos umano siyang saksakin ng lapis ng kanyang kaklase sa Pasig City. Dito sa noo, sa ilong, dito yung pinakamalaki niyang sugat eh. Tapos dito sa pisngi, dito, tapos dito sa mata. Tapos meron siyang bruise dito, and then yung ilong niya. Tapos ito pa, may marka pa nung sa dibdib. Dahil sa matinding galit ng kanyang ina na si Paula, hindi na raw niya nagawang magreklamo sa eskwelahan. Kaya dumiretso na agad siya sa barangay para ireklamo ang magulang ng nanakit sa kanyang anak. Hindi ko rin pwedeng i-blame sa teacher yung nangyari. Siyempre, hindi lang naman anak ko yung nandoon eh. Sa dami ng bata, kahit naman sino, hindi ma-handle lahat. Kinuna namin ng panayam ang eskwelahan kung saan nag-aaral si Tintin at ang kaklaseng nanakit sa kanya. Abinado silang kulang ang kanilang kapasidad para matutukan ng husto ang bawat estudyante sa kanilang paaralan. O sa dami ba namang bata, nag-iisa ang teacher. Kulang naman din po kami sa classroom. Isang factor talaga yun na yung sobra ang population sa isang classroom. Dahil sa trauma na inabot ni Tintin, hindi muna siya pumapasok sa eskwelahan at pansamantala munang nagmo-module. Sinisiguro rin daw nilang hindi na mauulit ang nangyaring pananakit kay Tintin o sa sino mang estudyante sa kanilang eskwelahan. Ang parent po ng batang nasaktan, siya ang nakiusap sa amin na kung pwede, ang batang bully ay ililipat na lang sa ibang seksyon para hindi na siya makita ng bata. So pinagbigyan namin yun.